Parinig nga ng How Did You Know, Lucky. How did you know I needed someone like you in my life? That there is an empty space in my heart. You came at the right time in my life. Hindi na kayo nakita sa TV nun. Si Miss Regine, nagkaroon sila ng argument ni Miss Jaya that time. So parang ang dating parang pinagtatanggol ako ni Miss Reg that time. Hindi ako pinalad maging challenger nung year 2. Tapos, kino-question ko sarili ko after that. The reason kung ba't ako nagkakating classes is gusto ko kasi maging singer that time, which is mali. Kasi nagmamadali ako nun na makilala sa singer. Pero, hindi binibigay. Kaya maraming mga part ng buhay ko na lagi ako napapagalitan. Meron kasi silang sinasabi sa Center for Pop noon na pag ikaw ang gold medalist, may sumpa. Eh, birthday nung champion. Natatandaan ko kasi may konting mali sa kinanta niya. Pero, yun nga, pinaboran pa rin siya. So, siya yung nanalo. Ano naman ang pakiramdam mo? Kung hindi pa talaga para sa akin, huwag natin ipilit. Baka hindi para sa akin to. Sa Are You the Next Big Star? Sa GMA. So ano naman po ito, parang naging problema naman this time is physical appearance ko. Alam ko lang singing contest siya, pero hindi ko alam na kailangan full package ka. Parang tinamad na akong sumali sa singing contest that time. Gusto kong sabihin sa inyong mga future singers is huwag kayong mag-i-expect every time may sasalihan kayong competition na kayo yung mananalo. Kasi masakit pag nag-i-expect tayo. Deadma ang nega, deadma ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang. Ganon! Hello mga kachika! Welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, naku, isa na namang sing-along master host ang ating kakapanayin. Naku, talaga ito, napakalayo ng narating. Kaya hanggat pwede pa natin siya kausapin na natin siya kasi talagang pabulusok na talaga siya. Hindi na mapipigyan. Ladies and gentlemen, the one and only at napakahusay. Welcome to my vlog, Lucky Robles! Hello po, Mr. Romel Chica. Salamat po. Mr. Romel Chica talaga. Hello, Lucky. Hello po. Alam mo, sobrang proud na proud ako sa'yo. Thank you po. Ang galing-galing mo. At syempre, dahil magaling ka, kikilalanin ka muna ng ating mga viewers. For the meantime, mga kachika, bago magsimula ang kachikahan, please like, share, and subscribe para po ma-update po kayo sa ating mga videos. Hit the notification bell. So, simulan natin, chikahan. Hello, Lucky. Kamusta ka na? I'm doing great po. Maraming mga dumadating mga blessings biglaan na nakakagulat. Pero sobrang blessed lang po kay God. Sobra. Pero bago yan, para tuluyan po makarelate kayo sa usapan, panoorin niyo po natin at kilalanin natin si Lucky Robles. Paano kung kakantahin mo ang pagdating ng panahon pero maririnig namin ang boses ni Regine, Jaya, ni Jano, ni Ogie. Jaya. Pagdating ng panahon. Regine. Baka ikaw rin ako. Jano. Bakit tibok ang puso ko maging Christian Bautista. Tibok ng puso mo. Ogie Alcacid. Sanang ngayon. This love will never end. But if this love's not ours to have, I'll let it go. With your goodbye.
Iba, bongga, super birit, lalaking biritero. Eto na siya. Lucky, paano nagsimula ang iyong singing career? Nag-start po akong sumali sa mga singing contest nung grade 6. Tagang kontisero ka na rin talaga. Po, ano po yun? May nag-push lang po sa akin kasi sabi nila po may boses ako. Pero that time kasi mas priority ko ang basketball. Kasi sa family po namin, mahilig po silang manood ng PBA. So, basketball talaga yung priority that time. Kaso po nung tumali po ako nung competition na yun sa school, first time, hindi po ako pinalad kasi wrong song choice po. Nalungkot ako that time na parang, bakit ganun? Malinis ko naman nakanta yung song. Hindi nila bet. So, ibig sabihin, hindi sa linis ng song eh, yung execution pala dun sa pagkanta. Ilan ba kayo magkakapatid? Ako lang po. Nag-iisa ka lang? Nag-iisa. Taga saan ba mga Robles? Cavite. Mami ko po sa Romblon. Tapos, saan ka lumaki? Pasay po. Doon ka na nag-elementary, high school, Yes. college. Yes, po. Natapos mo ang koleyo? Hindi po. Hanggang second year college. Nung elementary ka, natalo ka. Tapos, nagkaroon ng marka sa'yo yun nung natalo ka. Ano ang ginawa mo after nung first sali mo sa singing contest? Nag-research. Ano yung tama sa boses ko? Ilang taong ka na niya nagre-research Sa yan? mga 13. Kasi pag may nababanggit yung mga judges or teachers ko pagdating sa pagkanta, sinisigurado ko, ay ano ba yun? Bakit ganun yung boses ko? Dapat daw bilugin. So ngayon, aaralin ko paano ko bibilugin. 13 years old ka niya. Oo, ganun, mga ganun po. Tapos, pag may nagiging idol po ako na singer, tinatry ko pong gayahin yung boses Nung nila. 13 years old ka, sino ba yung idol mo? Gary Valenciano. Anong favorite song mo ni Gary? Dami eh. Pero kung pinaka tumatak nung sumasali ako sa singing contest, How Did You Know? Parinig nga ng How Did You Know, Lucky. How did you know I needed someone like you in my life? That there is an empty space in my heart. You came at the right time in my life. I'll never forget how you brought the sun to shine in my life and took all the worries and fears that I had. I guess what I'm really trying to say, it's not every day that someone like you comes my way. No words can express how much I love you. Grabe! Grabe ka, Lucky, oh! Bakit punong-puno ka ng emosyon? Siguro, through experiences din po siguro. Parang pag may nakikita po ako na song, sinisigurado ko po muna na intindihin kung saan papunta. Tapos yung next step is, ano ko ba siya may i-relate sa nangyayari sa buhay ko. Then doon po ako magsisimula. Ayan na, may mga tips na tayo. How to be a good singer. Yung pangalawang sali mo, saan ka sumali nun? High school naman to. Second year, I remember, this is Rotary Club. Ay, ang laki niyan, ha? Nagtataka kasi ako dito kasi twice kami pinakanta. Kaming dalawang contestant. Marami kami. Bale, dalawa lang yung pinaulit. Feeling ko kasi baka nag-tie kasi that time. So parang pinaulit kasi ulit. Same piece na kung ano yung kinanta namin. Oh. Ano yung kinanta mo dyan? Stay the Same ni Joey McIntyre. Ang nanalo, yung isang pinaulit. Pero ako yung first runner-up. Sa singer kasi, dapat grand ka para ma-consider mong panalo ka. Di ba? Yes. Ganun sa mga singing contest. That time, sabi nila parang may kulang ulit. Pag every time may nagkukulang, naisip ko tuloy, paano ko ba gagawin ulit? Para sa next na ano, alam ko na yung gagawin ko. Nung 4th year, ako yung tinanggal na Singer of the Year, hindi siya. Nakuha mo yung award na yon, ano na nangyari? Pagdating ng college, may sinalihan po akong parang idol, parang perpetual idol. Sa Perps mo kasi ito, Okay. sa perpetual. Dito, ang pagkakaiba lang, hindi siya yung singing contest lang. Ano to? Ang mga kalaban ko may umaarte, may sumasayaw. So, parang siyang got talent, pero idol yung pangalan. Halo-halo. Mas mahirap na naman to. Okay, sabi parang, paano kaya to? That time, hindi lang pagkanta yung ginawa ko. So, para mas maiba, dun nagsimula akong sumali ng nag-i-impersonate ng boses ng artist. Nag-start po talaga to karaoke namin magpipinsan. Mapamigay niyo talaga ang singing enthusiast. Yes po, yung mga pinsan ko po kasi is mga kuneta. Pinsan mo rin si Sharon Cuneta. Malayo na po. Faith Si Faith. Cuneta. Opo, si Faith po ang cousin ko. Cuneta naman pala ito.
Small world. May pinanggagalingan naman pala. Opo. So, kay Gary V po ako nag-start talaga. Kaya nung doon sa mismong Perps Idol, si Gary V yung ginaya ko. Tapos same song, yung How Did You Know yung kinanta ko. Ang weird lang din kasi talaga ng idol na to kasi umabot ako sa top 3. Ilan kayong contestant niya? Mga 15. Tapos ang galing lang kasi idol, tapos may question and answer. Halo-halo. Ang challenge sa akin is, sasagutin ko yung question ng may ginagaya akong na boses, nagsasalita. Eh wala na ako maisip that time. Natatanong mo ba yung tanong sa'yo? Bakit ikaw ang kailangan manalong idol that time? Pero nakalimutan ko na kung ano yung sagot ko. Pero ang ginaya ko that time, kasi wala na ako maisip, kasi hindi ako marunong magsalita as Gary that time, kasi Gary pa lang ginagaya ko nung time na Okay. Ang ginaya ko ay si Nora Honor. No choice ako. Later naman pala itong contest na ito. Ginaya ko talaga. Si Mami parang gulat talaga. Parang ha? Pag sumasali ka talaga, ang mga magulang mo nandyan. Si Mami, Si always Mami po yan. napaka-supportive. Supportive po yan. Sino yung talagang inspirasyon mo? Bakit sali ka ng sali? Si Mom and Dad po talaga. Gusto mong may mapatunayan sa kanila? Hindi naman. Kasi alam naman po nila na ginagawa ko po yung ito para sa at suporta naman po sila dyan. So kahit ano naman po mangyari, kung saan naman po ako dalhin, todo support lang po rin. Ang galing. Tapos yung contest ni Nora, ano ang ginaya mo? Paano ginawa mo? Yung parang upang ako ay isang maging idol. Mga ganun-ganun na agad. Nakalimutan ko na talaga yung sinabi ko noon. As in, mega ganun talaga. Ang galing. Tapos ano ang kinainit na nung contest na yon? Ako yung nanalo! Kasi mapaglaro ka din sa mga contest naman kapag gusto mo yung ginagawa mo, hindi na yung prize ang iniisip mo, di ba? Yes. Opo. O, lalo na pag gusto mo maging singer, yun talaga eh. Sa sitcom po, sa pinagkatabaho namin dito sa pinakamalaking sing-along dito sa Las Piñas, doon ko siya nakita. Pero bago pala yan, tumali ka na Sa Pinoy Pop Superstar. Sa Sure, Pinoy sa'yo. Pop Superstar po, yung unang sali ko sa year 2, hindi ako pinalad as challenger. Kasi that time, yun kasi yung first TV naman. Appearance So, mo. ibig sabihin, may inaalam ulit ako na hindi ko alam na dapat ganito palang eksena mo pag nasa TV ka. So that time, hindi ko alam kung saan ako titingin na camera. Po-conscious pa ako. Although tinuturuan naman kami nila Direk Freddy, Direk Floyd. That time, nakakalimutan. Kasi syempre, hindi ka pa sanay eh. So anong kinahinat na naman ito? ang naaalala ko nun si Miss Jaya, yung nag-comment sa akin. Sabi niya sa akin, yung boses ko daw po malinis. Unfortunately, para raw po siyang nasa likod. Tapos, hindi na nakita sa TV nun. Si Miss Regine, nagkaroon sila ng argument ni Miss Jaya that time. Kasi, ang sabi ni Miss Regine, ayos naman yung pagkakanta. Maganda nga yung ano nila. Ang haba ng discussion nila nun. So, parang ang dating parang pinagtatanggol ako ni Miss Reg that time. Ano ba yung kinanta mo doon? Yung For You ni Kenny Latimore. Ang nakanta ko kasing version is yung kay Kuya Jed. Jed Madela. Yung timplado nung kanta niya kasi that time, hindi siya yung pang black. Malilito na po tayo. Mga techniques na po ito pinag-uusapan natin. Makinig nyo na. May matututunan tayo dito Kasi kay may mga ano po kasi, yung mga egoy na tunog. Kasi ego yung Original na kanta. oo. So yun yung hinahanap ni Jaya. Na ang Sa song. pinupunto naman ni Miss Reg. Regine, malinis ko naman nakanta dun sa subversion naman din ni Kuya. Sa mga singing contest kasi hindi mo naman dapat kung paano kinanta ng singer, ganun mo hahanapin sa kumakanta. Ano na nangyari? Hindi ako pinalad maging challenger nung year 2. Tapos, kino-question ko sarili ko after that. Nagdaramdam ka talaga. Hindi actually sa pagkanta ako nagko-question. Ko-question ako kasi that time nag-cutting classes ako. Alam mo, ang kulay ng buhay mo, no? Laki, alam mo, salbahay ka rin pala, no? The reason kung ba't ako nagka-cutting classes is gusto ko kasi maging singer that time, which is mali. Correct. Mali po yun. Mali kasing ruta yung ginawa ko that time. That time, hindi ka pa nagpapaalam sa mama mo nun, for sure, nagkakat ka. Hindi niya alam that time. Kaya maraming mga part ng buhay ko na lagi ako napapagalitan. Kasi nagmamadali ako nun na makilala sa singer. Pero Hindi binibigay. Ano na ang nangyari pagkatapos ng talo mo? after po nung nangyari dun sa year 2, bumalik po ako ng year 3. Nag-audition ako Ulit. Pero yung grand audition nila sa MOA, nung bago pala yung Mall of Asia nun. Tapos, ang sabi po kasi nila dun, pipili daw sila ng 10. Ilan to? 3,000 plus or na tao para diretso TV agad. Ay, wala na yung elimination. Wala nang eliminate. Sampu Diretso, agad. pasok ka agad sa TV. Anong pumasok sa isip mo? Kasi pang second timer, mas malakas na ang loob mo this time. Kasi
alam ko na yung gagawin ko. Natatandaan mo ang kinanta mo dyan? Ang kinanta ko is Ain't No Mountain High Enough. Ending, umabot ako sa 10. Kasama si Daryl Ong. Ito na, naging challenger na. Birthday nung champion that time. Hindi na ako nag-expect na makakapasok ako. Natatandaan ko kasi may konting mali sa kinanta niya. Pero, yun nga, pinaboran pa rin siya ako. So, deadma lang ako. So, siya yung nanalo. Ano naman ang pakiramdam mo? Kung hindi pa talaga para sa akin, huwag natin ipilit. Kailangan ko sigurong mag-focus muna dun sa mga goals ko. And mag-focus ako na baka hindi para sa akin to. Nawawalan ka na ng pag-asa? Hindi naman. Parang hindi mo na siguro ako sasali. Nagpasya ka ng tumigil muna. Palamig muna, ikaw Palamig muna. Ilang taon ka nagpalamig? 3 years from 2006, yes. Ala, buti na ibalik mo pa. Naibalik ko kasi noong 2008, nag-apply ako sa vocal coach. Saan to? Sa Center for Pop Music. Paano ba ang maging isang vocal coach? Hirap. May formal training ka ba ng voice? Mostly self-trained. Pero nung pumunta ako sa Center for Pop, nung nag-apply ako as a vocal coach, Coach Albarazin, nagbigay siya ng parang free training sa amin. From there, doon ako natutunan, okay, ganito pala dapat. Additional learning na lang para sa iyo, no? Learning yun. Si Sir Butch kasi, parang ma-encourage lang na hindi lang kayo mostly for coaching. Nagtatag din siya ng contest within the mga coaches sa buong Pilipinas. Tapos, first time niyang magpa-contest na ang title is Voirex. Voice Recording Excellence. Yes. Siyempre, sumali ka naman doon. Sinali niya ako. Hindi Ay, ako na pumilit kasi may nangyari kasi na yung pinapakanta na kami, ang nakanta ko kasi is kahit isang saglit. Tapos, that time kasi, nagkaroon ng problema sa love life. Pupunta ako doon, umiiyak ako. Tapos, nung kinanta ko yung song, na-i-deliver ko ng buong puso. buong puso. Kasi kahit isang saglit. Nagulat siya. Kaya sabi niya, bakit hindi mo isali tong kanta na to? Dito, i-record mo yan. Ito, nagsimula ka kay Gary B. Ito naman, Martin Rivera naman. So, dapat marinig naman nila ang rendition mo ng Martin. Kasi yung Gary B, nakanta mo na eh. Pero itong kahit isang saglit, mga kachika, pakinggan po natin. Sana ika'y muling makita ko, damhin ang tibok ng puso mo. Sana yakapin mo akong muli, kahit sandali, kahit isang saglit, mayakap ka. Napagaling ng dynamics mo. Explain mo yung dynamics. Ayun po, yung dynamics po ay yung paghina at paglakas ng boses. So, nagsisimula po yan sa mga kanta na pag narinig niyo po yung song ay mellow lang, dapat ang boses mellow din. Hanggang sa pag tumataas na siya, doon ka rin lalakas. Hanggang sa babalik ka ulit. Ayan ha. Nagka-free training. Free training na to ha. Hindi lang to basta buhay-buhay ni ano. Pagkatapos nito, ano nangyari sa'yo? Ni-record mo yan at ikaw ang... Ako yung nanalo. Nagulat ako kasi bago pa lang ako nun. At saka ang taas na ng leveling mo. Mga coaches na to naglalaban-laban. Sabi ko, ay, award agad? Nabuhayan ka. Nabuhayan ako na parang, yun, thank you. Tapos, after 3 months, parang nagkaroon din kami ng Coaches Academy. Parang laban na naman ng pagtuturo. So parang lahat ng mga head staff ng Center for Pop Music, kunwari sila yung estudyante. Tapos kami yung magtuturo. Tapos i-gradean kami. Diyan ka na-develop. So ano naman nangyari dito? Yung mga kasamahan ko, pinupush nila ako na ako yung best new coach. Makakakuha ng gold medal. Hindi ko sinasabi na ako. Kasi ang daming magagaling na coach. Parang, teka lang, hindi lang naman siguro ako. Baka ine-etchos nyo lang ako. Oh, ang hirap kasing umasa, di ba? Nung sasabihin na yung best new coach, gold medalist, bilang tumarap sa akin yung mga kako-coaches, gumagano sila. Best new coach, Lucky Robles. Nagulat ka talaga. Wala ako, wala. Ang sarap kasi sa feeling pala pag hindi ka talaga nag-i-expect. Correct. Kasi nung mga una mong mga laban, expect ka, laban na laban ka. Pero hindi mo ba napansin na talagang hinalma ka muna? Alam mo yun, talagang pinadaan ka muna ni Lord na ito munang dadaanan mo, huy. Huwag ka magmadali. Kasi yun ang pakiramdam mo dati. Kasi kaya ko to. Pero hindi mo na alam. Yung sa way na dinadaanan mo, ang dami pang nauna sa'yo eh. Yes. Pero ito na yung pinakahihintay mo na hindi
hindi mo inaasahan. At ibang ano to ha, ito yung mga grupo ng mga talagang nag-aaral ng musika. Opo. Kaso nga lang po, meron kasi silang sinasabi sa Center for Pop noon na pag ikaw ang gold medalist, may sumpa. Anong sumpa? Maalis sa company ng Center for Pop, which is nangyari. Bakit ka umalis sa Center for Pop? Na-pressure ako na gawin yung task nila. Kailangan makompleto natin yung recital ng mga bata or concerts na kailangan makaabot sa quota na may mga estudyante na hindi pa ready for that pero pinipilit nilang makahabol. Pero kasi as a coach that time, kaya ako napipressure is ayoko kasi mapahiya sa parents. Kasi ako yung nagtuturo tapos dadaling ko yung anak nyo nun sa sisisintonado sa stage. Kasi syempre negosyo. Yes, andun naman tayo. Andun tayo sa business side, di ba? Pero kasi as a coach, kasi may heart ako sa mga students ko. So, as a contestant, at the same time, ayoko naman napapahiya din yung estudyante. Correct. Meron silang timetable kasi, di ba? Saka naiintindihan ko naman yun kasi, yun nga, business nga Business naman. side kasi yun. Pero sa part ko rin kasi talaga, dun ako talaga nalungkot din. Tapos nalungkot din yung mga students ko kasi nawala ako. Hinahanap nila ako. Ilang taong ka rin tumagal sa Center for Pop? Year. Pagkatapos niyan, ano nangyari sa'yo? Bumalik ako ulit. Nag-contest ako ulit. Feeling mo, well-equipped ka na kasi naaral mo na yung mga voice techniques and everything. Saan ka na unang sumampa na yung tablado? Sa Are You the Next Big Star? Sa GMA. So ano naman po ito, parang out of 3,000 ulit o 5,000 people, 10,000 yata. Medyo marami-rami ito eh. Nung audition pala yung 10,000, 150 lang po muna ang kinuha. Tapos from 150, yun dun kukunin si 30 boys and si 30 girls. Nakuha ko dun sa 30 boys, pero nung gagawin na yata silang 10 boys and 10 girls, hindi na ako Nalaglag ka na ako. Ang naging problema naman this time is physical appearance ko. Kasi baduy ako manawit. Kasi ang kinukuha is Are You the Next Big Star? Nung time na yun, hindi ko maintindihan. Alam ko lang singing contest siya. Pero hindi ko alam na kailangan full package ka. So sabi ko, kailangan din pala mag-i-invest ka din pala ng ganito. Na hindi lang laging boses lang yung puhunan. Ayan mga kachika. Kaya pansinin po natin ang mga singers natin ngayon. Hindi lang basta magaling kumanta. Kailangan talaga buo ang personality. Dito sa Pilipinas yun eh. Pero sa abroad kasi hindi eh. Sayang no? Nakakapanghinayang na naman yun. Hindi ka naman na-hurt. Sanay ka nang ma-hurt. Sanay na ako. Hindi. Parang ang sa akin na lang is learning pa rin. So learning sabihin, hindi pa ito. Hindi pa rin ako tumigil. Pero ang tagal na niyan ha. Paano ka lumabas na yung talagang confident ka na? Nag-start yan nung nag-comedy bar na ako. Alam mo, iba talaga nagagawa ng comedy bar, no? Actually, di ba, nung kabuo, kasi kitang-kita mo yung reaction ng mga tao. Saan ka unang-unang comedy bar na napunta? Music Box Comedy Bar, 2010. So after Are You the Next Big Star? Sino mga kasama mo pala dyan? Sila Danjo, sila Billy, sila Roel Quezon. Time nung nagsisimula ako, binigay ako araw-araw. Ako naman tuwa naman ako kasi syempre sa sing-along kasi mga kachika, pag inaraw-araw kang ibig sabihin, ay, pambato ito, pambenta ito ng bar. So may nangyari sa akin. Nawalan ako ng boses for 3 months. Kasi sa gabi-gabi kang Gabi-gabing kanta, parang hindi ko naman balik yung boses ko. Parang pag kumakanta ka, laging garagal na. Hindi na siya malinis. So pag naghihit-hati ako ng mga How Did You Know nung time na yun, basag na. Nasanay ka kasi na contest lang, iba. Hindi ka nasanay sa gabing trabaho. Yes. Na araw-araw ka binibirit-birit mo. Ang nangyari kasi dun sa 3 months na yun, parang ni-ready yung boses ko ng ganun sa set na araw-araw. Kasi nung bumalik siya after 3 months, ang tibay na. Pero nung nawala ang boses mo, ano ang pakiramdam mo? Sabi ko, paano na to? Kailangan ko makaisip ng paraan kung anong kakantahin ko. Na ibabagay ko muna sa basag kong boses for a while. Pero tuloy pa rin ang pagtatrabaho mo. Tapos hanap ako ng mga kailangan kong kainin para bumalik siya. Naghihiwa ako ng kamyas. Ay, kamyas! Lahat maasim. Hindi ko alam na mas mag-ano pala siya. Mati-trigger lalo yun. Mati-trigger siya. Sabi naman nila, siya shut daw. Hindi naman ako umiinom. Pero sinubukan mo pa rin? Sinubukan ko. Mas lalong nawala yung boses ko. Hanggang sa nalaman ko kung anong sekreto para hindi na ako mamao. Chocolates. Di ba lalo mas makatigas sa lalamunan yun? I don't know, it works. Totoo? Alam mo, kagaguhan talaga itong kwentuhan natin. Seryoso ako. Totoo. Pero before, hindi ka kuminom ng malamig na tubig, hindi ka kumakain ng matamis. Ang nagpapalakas talaga is water with lots of ice. Hindi ako pwede ng maligam-gam bago or habang kumakanta. Bawal talaga. Kasi pag yun, isang kanta palang paus na ako. Huwag yung gagawin to Kasi pwede sa iba, pero hindi pwedeng hindi sa lahat. Paano ka napunta sa ibang bar? Sa tulong po ni Ate Aya, Asosyon, nagkaroon ng contest ulit. Ito na naman tayo. Walang katapusang contest po ito talaga. Pa-contest si Mamu sa Sa library. Hi Mamu. Ang contest na to is El Divo La Diva. Lalaking
lalaki and babaeng boses. Doble cara. Pero binago kasi nila yung setup nito. Before, doble cara. Dito, first round, lalaking boses. Second round, babaeng boses. Hindi dapat boses something or something. Kailangan boses babae. Sumabot ako ng finals. Hindi na siya hiwalay. Dinoble, tinanin ng doble. Pero, hindi ka naka-costume. Lalaki pa rin. Anong kinanta mo dito? The prayer yung kinanta ko dito. Pero syempre, habang nag-uusap tayo, sampulan mo nga kami. Ito na. Kakaiba po itong vlog na ito. Talagang mag-enjoy kayo dito. Okay. Let this be our prayer. Let this be our prayer. Just like every child. Just like every child. Need to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be safe. E la fede che hai acceso in noi, sento che ci salverò. Husay! Grabe, ang husay-husay mo. Yung po ang journey niya sa sing-along. Nanalo ka dyan. Yes. And may ticket yun na maging parte ng The Library Comedy Bar. So, dalawa na ang pinag-performan mo. Paano ka napunta sa telebisyon? Kinausap ako ni Mamo. Sabi niya, Lucky, may guesting ka sa Party Pilipinas. Ay, GMA Party Pilipinas. Bongga. Agad, ah. Agad. Ano ang gagawin? Ang magduduet kay ni Jaya. And syempre, tagal na namin din nagkikita ni Ate Chaya. Since 2006 pa. Almost 6 years. Sabi niya sa akin, gagayahin ko rin yung boses niya. Doon sa Party Pilipinas. Sa Party Pilipinas. Parang ako yung Jaya counterpart. Tapos, as ng Sabado, biglang sinabing kailangan po naka-cross-dress kayo. Eh, paano yan? Hindi ka namang cross-dresser. Nagulat ako. Nung sabi ka, pwede po bang naka-pants? Ganyan. So, yun. Nung nandun na, inayusan na. O, initiman. Naredy na itsura ko. Nagmukha akong Jennifer Hudson na may pagka-Arnel Pineda. So, nung rehearsal, hindi pa ako nakaganon. So, rehearsal kami ni Ate Yay. Tapos, kanta kami to the fire. Okay, maayos rehearsal. Nung nakaganon na ako, nagulat siya kasi di ako nakilala. Maganda naman yung tinurn out nung time na yun kasi talagang todo ano yun eh. Labanan talaga ng mga divas. Ano kinanta niya ni Jaya? Through the Fire. Through the Fire talaga. Na boses Jaya. Yes. Through the fire, through the limit, through the hole, for a chance to be a glorious Ganun. After nung mong nag-guessing ka, lumakas na naman lalo ang loob mo. Apo. Tapos nag-focus lang po ako sa sing-along kasi parang kung may opportunity na dumating na, grab na lang. Hindi na ako yung... Parang tinamad na akong sumali sa singing contest that time. Totoo ba yung nakakadala? Pag lagi kang, ano mo yun, luhaan. Tapos, eto pa, ang pinakamaganda kong nakita sa'yo nung sumali ka sa tawag ng tanghalan. Sasabihin ko sa'yo, pag pinanood kita, ay ang confidence mo. Bakit? Dahil sa... Experience. Bago pa ako sumali ng tawag tanghalan, ayoko talaga. Kasi nung mga panahon na yun, after sing-along bars, may naka-discover sa akin na nag-manage sa akin, na manager ni Mark Mabasa before, na nagmamanage kay Charisse. So, yung grupo namin, nag-front act sa mga international artists. So, for 4 years yun. Sino mga foreign artists na... Mga David Foster and Friends. Sila, Nelly Cole, Boyz II Men, Rex Smith, Latters, Stylistics, Tony Hadley, halos lahat sila. Na-meet ko na. Nakasama mag-perform. Oo. Biglang dumating sa tawag ng tanghalan. Gusto ko i-try pero natatakot ako sa gong. Tinawagan ka? Hindi. Nakita ko lang sa TV. Nag-apply ka? Noong una, hesitant ako. Pero may isang taong nakipag-usap sa akin. Si Lea Patricio. Dating The Voice contender. Sabi niya sa akin, "Pwede ka sumali sa tawag ng tanghalan?" Sabi ko, natatakot ako. Baka magong ako. Tapos sabi niya sa akin, "Hindi, tatanungin kita ulit. Gusto mong sumali sa tawag ng tanghalan?" Gusto ko. Di sumali ka. Ba't ka natatakot? Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Gusto ko na-realize. Sabi ko, oo nga, no? Ba't ba ako natatakot? Kaya ko na.
naman. Sige, try natin. Pero sabi ko kasi sa ano ko nun, pag sumali ako ng Tawag Tangalan, ito na yung pinakahuli kong kasalihan ko. Ay, naglagay ka na talaga ultimatum sa sarili mo. Kasi ito na. Punta ng audition booth. Culture shock ako. Bakit? Kasi hindi na ako sanay mag-audition na nakapila. 3 line, sagutan sila ng kantahan. Tapos, nung nandun na ako, sulat, pagkabigay. Sabi, okay, kantahin mo ta. Ilang kanta nakalagay doon? 10. Pare, 5 Tagalog, 5 English. Okay. So, pinakanta sa akin. Pagpatawad. Patawad mo, aking kapangasan. Lakasan mo. Kasi hindi ko nilalakasan. Kasi ang problema kasi, sa sobrang training ko sa sing-along, lakas ng boses ko pag tinodo ko. Okay. Ilakasan ko ng konti, narinig niya na. Sabi niya, hindi siya na-convince. Kantahin mo to Reasons. Kanta ako ng Reasons. Ang problema, kasi akapele, nataasan ko ng half. Abot ko naman. Ang problema, lakas. So, sobrang lakas. Sumalingaw-ngaw dun sa yung mga nag-audition. Yung dalawang nag-audition nag-stop. Alam mo, ano ka, gusto mo yan eh. Bida-bida ka din. Pinaplano mo yan. Nag-stop sila. Pagka-stop, gusto na natanggap. Ako yung natanggap. Kasalanan ko. Nakuha ako dun sa first audition. Tapos, ilang audition ba yan? Parang after that, may second audition na may camera na. Pinakita sa akin kahit kailan. So, ang kinanta ko, first stanza, 2 chorus. Tapos biglang, ay, ituloy mo po hanggang bridge. Kasi natuloy ko. Oo. Na-hit ko naman. Tapos sabi nila, okay, pag hindi kayo natawagan within a month, hindi kayo pasado. Dahil 3 months na, hindi pa sila tumatawag. Sabi ko, okay, baka hindi talaga para sa akin. Okay, dead man na. So, nag-audition ako March, April, May, June. Tumawag sila, 3rd week ng June. Nagulat ka, person. Kasi isang buwan lang palugit dapat eh. So, punta ako. Ito naman nangyari. Nung band rehearsal, pause naman ako. Kaya sabi ko, ano ba? Para sa akin ba talaga to? Ito na, minsan lang kita iibigin ng kakantahin ko. Hindi ko nakamay. Sabi ko dun sa contestant ko, di po bang bumalik na lang po ako pag may boses na po ako. Pinagbigyan naman ako after 2 weeks. Ano ang kanta mo naman ngayon? Minsan lang kita ibigin pa din. Same. Tapos ginawa pa akong ibang note. Gulat sila. Parang, ay, ganda pala boses nito. So, pinapanood ko yung live. Kasi live siya eh. Napanood ko. So, doon na sila sa pang-4 na araw na laban ni nung champion. Pang-5, live na. Bigla akong tinawagan. Isasalang ako ulit sa qualifying week na naman. Kasi 10 years ago, yun din yung nangyari. 2006. Tapos ngayon 2016. It's the same thing. Birthday din nung babae. So, anong pakiramdam mo na walang ka na naman ng pag-asa? Doon time na sabi ko, okay, birthday. Kinabahan na natin to. Nung pagdating ko doon, paos yung champion. So, kumanta ako. Tuwa sila kasi ang sabi nila parang nangaharana lang ako ng... Kaya, nung time na yun, ako yung naging challenger. So, yung journey nung from 2006 to 2016, nagbunga. Na inaalala pa ako dati nun kasi nung 2006, may inano akong trabaho. Call center rin ako. Bago ako nag-coach nun. May sinulat kasi ako nun eh. How do you see yourself 10 years after? Sabi ko, magiging professional singer ako for 10 years. 2006, 2016 happened, Tawag ang Tangalan. Tignan mo, ang universe kakampi mo ha. Pag para sa'yo talaga, kahit ano pang gawin mo, babalik ka doon para makuha mo yun. Yun ang nangyari sa'yo. Naging grand finalist ka, diba? Ng Tawag ng Tangalan. Semi-finalist. Na talaga namang, ang hirap naman talaga makarating doon. Kasi hati ng votes and ano. Tsaka alam mo, kahit di ka nanalo doon sa sinasabi mo, yung performance mo, yun ang mag-iiwan sa tao. At doon ka nila nakilala at doon dumami ang trabaho mo. Yes. Tapos nakagawa ka na ng mga single mo. Nakatatlo ka na rin. Ang una mong mga single ay... Ayun, Nag-iisa, Di Hahayaan. Yung recent is Panaginip. Tapos, nasa singing contest ka na naman ngayon. At ito, naku mga kachika, tatumbling kayo dito. Ito yung tanghalan ng kampiyon. Yes. Kamusta naman ang experience mo? Grand finalist na, yes. Naku, grand finalist. Ito ba yung katulad din ng bagong kampiyon? Magtatagal ka rin, ganun ba? Opo, parang pag nakalima, grand finalist na, pero nasa sayo pa kung gusto mo pang ituloy hanggang 10. Sa case ko, umabot ako hanggang 5, pero bumaba ako. Hindi ko na itutuloy yung additional money for 6 to 10. Para pasok ka na lang. Para pasok na ako. Oo, sure na yun eh. Kasi ang iniisip ko kasi yung mga kasamahan ko din na nandun na gusto din maging give chance. Give chance. Kasi I've been there naman. Kailan ang grand finals pala niyan? Malapit. Wala pa. Naantay pa namin kung sino yung mga susunod pa na... To be announced. Abangan po natin yan. Yes. Kamusta na si mother at saka ang daddy mo? Ay, okay naman po sila sa bahay na nabili ko sa kanila. Saan yung bahay na nabili mo para sa Cavite po, sa may General Trias. Tignan mo, nakaka-proud. Tapos nandito po kami ngayon sa tinutuluyan ng condo. Nandito po sa taas po yung condo. Ang abangan na lang natin ay ang grand finals. Tapos ang mga gigs mo, dire-diretso pa din. Yes po. May gig po ako sa Raffles Makati every Monday. 8 p.m. Sa Long Bar po yan. Tapos live
Ebery, Las Piñas, every Friday. Siguro meron din tayo ng nanonood mga kasama na ganyan din nangyari na bumigay na sila, hindi na pinustro yung mga pangarap nila dahil nawawalan sila ng pag-asa. Ano ba ang gusto mong sabihin sa kanila? Gusto kong sabihin sa inyong mga future singers is huwag kayong mag-expect every time may sasalihan kayong competition na kayo yung mananalo. Kasi masakit pag nag-expect tayo. Kung ano yung gusto nyong role as a singer, kung gusto nyong makamit to, una, practice. Alamin kung ano yung ibig sabihin ng mismong kanta para hindi tayo nangangapa. Hindi dapat laging birit kasi madalas dito sa Philippines always laging sinasabi is bumirit para magaling ka. Hindi laging ganun. Sing from the heart. And isang trait ng pagiging isang singer is maging humble sa mga nararating. Kung hindi man ikaw yung palarin, champion ka pa din. Alam mo kung bakit? Kasi may naging kang experience doon sa nangyari. Hindi lang naibigay sa'yo yung bonus trophy, pero yung experience na yun madadala mo sa susunod na sasalihan mong competition. Totoo. Ang galing. At para sa mami mo at sa daddy mo, anong gusto mo sabihin? For sure, super thankful sila sa'yo. Mom and Dad, salamat po sa patuloy na pagmamahal ninyo sa akin. Kahit may times na parang bata pa rin ako sa paningin ninyo. Kahit dito na ako kalaki. Nagpapasalamat po ako sa mga paalala and paggabay. Praying na maging healthy pa rin po kayo at makasama ko pa rin kayo ng matagal. Mahal na mahal ko kayong dalawa. At bago matapos itong usapang ito, Lucky, ano ang kanta ng buhay mo? Chuba Chuchu. Ang kanta ng buhay ko ngayon ay Pangarap na Bituin. Kantahin mo naman. Unti-unting mararating kalangitan at bituin. Unti-unting kinabukasan ko'y magniningning. Hawak ngayon, tibay ng damdamin. Bukas naman sa'king pagising, kapiling ko'y pangarap na bituin. Lucky Robles, mga kachika. Alam mo, hanggang ngayon ninanamdam ko yung kwento, napakahirap pala bago mo narating ang posisyon mo ngayon. Pero alam mo, malayong malayo pa ang mararating mo. Salamat. Promise. Salamat. Tandaan mo yan, sinabi ko sa'yo. Iba ka. Nag-iisang Lucky Robles. Maraming salamat. Thank you very much. And good luck. Thank you po. More rocket. Yes. Oh, yes. Claim it. Woo! Mga kachika, sa aking vlog, Deadmang Nega, Deadmang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang ganon. Unti-unting mararating. Deadmang Nega, Deadmang Bash, dahil ang buhay ay chika-chika lang ganon.